Nakakonect na rin po ang Apalit Pampanga. Go ahead, kapatid na Mel Pingal. Apalit, please. Salamat sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. At narito po ang magtatanong si kapatid na Binits Makapayag. 14 years old po siya at siya po siyang Roman Catholic. Kapatid? Magandang gabi po. Ito po ang aking katanungan. Hindi pa po malinaw sa pagkakaalam ko at pagkakaalam ng iba ang tungkol sa ikatlong kasarian, ang pagiging isang bakla at tomboy. Kung tanggap po ba ng Panginoon ito? Tanggap po ba ng Panginoon ang ganitong kasarian? Ang aking ikalawang tanong ay, bakit napakaraming lumitaw na relihiyon sa ating kasalukuyan? Yun lamang po. Maraming salamat. Kapatid, sabi ng Biblia ukol sa Diyos, yung nasa Gis 34 ng gawa, ganito. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Yung tanong mo, tinatanggap ba ng Diyos yung ikatlong kasarian? Sabi ng Biblia, ang bawat bansa, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Kung may takot ka sa Diyos, katanggap-tanggap ka sa Diyos. Walang itinatakwil ang Diyos kung may takot ka sa Kanya. Ano ba ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos? Basahin natin ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun, ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos, kapatid. Kahit ano ka pa, tomboy, bakla, lalaki, babae, lalaking lalaki, babaeng babae, baklang bakla, kahit ano pa, sabi, pagka may takot ka sa Diyos, katanggap-tanggap ka sa Diyos. Kung sumusunod ka sa Kanyang kautusan. Sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa Kanyang kautusan. Doon mo maipakikitang may takot ka sa Diyos. At ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit may pinag-aralan ka, kahit wala kang pinag-aralan, kung natuto ka ng pagkatakot sa Diyos, natuto kang sumunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya, hindi ka pwede niyang itakwil. Yun ang sagot dun sa iyong unang tanong, ano? Bakit maraming lumitaw na relihiyon? At ano pagkakaiba namin? Ang pangunahin namin pagkakaiba, sa Biblia kami naniniwala at nagbabatay. Hindi kagaya ng ibang relihiyon na kinakalaka lang salita ng Diyos. Kaya maraming lumitaw, ginagawang negosyo, relihiyon kapatid. Ginawang negosyo, pagpapayaman. Kaya ang nasa Biblia, kaya dumami ang relihiyon ay yung pangangalakal o pagninegosyo. Yun ang pagkakaiba namin. Ang relihiyon di namin nininegosyo. Sa amin, ang relihiyon ay isang uri ng sakripisyo. Pinagkakagastusan namin, miski ng sarili namin pera. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Sana naunawaan mo.